Halos sumabog po sa galit si Jam Magno sa video na ito at sa tingin ko po halos maiyak po siya sa gigil dahil po sa ginagawa ng mga DDS na nagpapakalat ng fake news na sinasabi nila na may raid po sa bahay ng mga Duterte para po siguro masira ang imahe ng admin ni PBBM, no? May nakita po akong post ni Tio Moreno patungkol po dyan sa dinidiscuss ni Jam Magno. Ang sabi po ni Tio Moreno dito, "Hello Dabaweños, if you guys have time, please go to Congressman Paolo Pulong Duterte's house. He is the next target." No? Ito yung after nilang mag-live dun sa harap ng bahay ni dating Pangulong Duterte na sinasabi nila na ira-raid daw po yung bahay ni dating Pangulong Duterte. Pero mga kababayan, magtatatlong araw na hanggang ngayon wala pong nangyaring raid, no? So parang sa tingin ko, nagkikreate sila ng alarm and scandal at talaga nag-i-ignite po sila ng pagkabalisa or in my opinion, pagkakagulo sa part po ng kanilang mga supporters, mga DDS, no? Basahin niyo yung sinabi niya dyan. Mga ginagawang ganyan ng mga DDS, no? Yan, nila Tio Moreno, yung panawagan nila sa mga DDS ang nagpa-trigger or naging dahilan kung bakit nagsalita na naman po si Jam Magno. Pakinggan po natin. You don't like me talking about politics because you don't like what I have to say because you can no longer use me. There is no raid. There was never a raid. You are spreading fake news. You are lying to the people. Basi nakalimot ang tanan that for a raid to happen, dapat na ay kaso. Na ay kaso, nga na ay warrant. Ang warrant, mauna siya ang cause sa raid. People should tell you that. So giunsa man nga ang kaso, tuaman sa ICC. And besides, ngano i-raid man gyud ang balay ni PRRD. He's not a drug lord. He fought drug lords. Good na point. You keep lying to the people of Davao City because you are using how they feel about PRRD. You are using how they feel. You are using the fact that they are loving and loyal to him. That's why inyo na lang permigamito na. Inyong permigamiton. You keep on lying. What would the raid be for? Sige nga, unsa man gyoy rason. Has there been any proof? Mingog plano? Brad, walay raid nga ginaplano ra nga ginatawag-tawag ra o ginatext-text na. Oh my God, binulok. Di mo kibawag balaod. All of a sudden, a law student that did not finish law but knows law, all of a sudden, wala ka kibalo, unsaon ang raid? All of a sudden, dili na mo apply kay. All of a sudden, kamu ra gyud ang samok-samokon. No, kamu ang nagsamok-samok because you keep lying to the people of Davao City nga kintahay na raid. There was never a raid. Because if there was, it should start with na ay kaso nga gi-file. Unsa lagi kaso? The kaso is in the ICC. In the ICC. Okay? So ngano i-raid man ang balay ni PRRD? What is the cause? What is the reason? If you're gonna plan a coup d'etat against this government, di man kailangan sa balay niya, bes. Kadaghan mag-area sa Davao nga pwede na. So mauna siya. You keep on lying to the people of Davao City because you know nga mutuo sila ninyo because they love PRRD so much. But dili man gud na pwede. You are going to turn them into funny objects. Dapat ang mga tao ngayon anak nga love and loyal kaayo mo, dili ninyo duwa-duwaan oy. Dili ninyo duwa-duwaan. Because uwaw kaayo that even the police ninyo nagyud nga muramog mga buang. Ako, I feel bad for my friend because I know that he had the heart to really care because itawagan kintay siya nga naay raid so natarantar siya. And I understand that. But what I don't understand is that magtuo-tuo mog bakak. Magtuo-tuo mog bakak because you feel that this is the greatest injustice that had ever happened to you. But you know what? The greatest injustice is people using you because of how you feel. Inyong emotions nga ginagamit ragi hapon against sa inyo. Really? Kano sa man nag-start na naakin tayo raid? Sige nga, para unsa man. Everybody knows no one is there. Everybody knows that PRRD is in the ICC already. Diba? So dapat ang gi-continue nga magsigi og priority para makauli siya. Ang gi-continue kana dili nga you keep disturbing people to make them believe that there is a raid that will never happen because walay kaso. Walay kaso. It's preposterous. Di na ninyo ma-realize? Unsay ikaso nga again balikon, unsay pangitaon sa iyang balay. Oh my God. Oh my God. Oh my God. I get fanaticism. I do, but not to this extent. But maumagod na, ang inyong fanaticism gigamit na against sa inyo. And ako ang mali? No. Kamo ang namali for believing in people na ginagamit ramo.
Ginagamit ragyod mo because of your feelings. Di na ninyo makita, of course, because love yung kayo nato si PRRD. But I love him too. I do. But I am not going to disturb myself, stay outside his house, protect his house from a supposed raid when in fact, wala amang yoy raid because unsa may kaso niya. He's already in the ICC. Whatever documents he may have, it won't be in his house. Unsa may pagkitaon sa... What? O sige, karon na pod, dili naman sa balay ni PRRD. Dito na pod sa balay ni Kong Pulong. Unsa may naakin tayo sa balay ni Kong Pulong? Unsa magibot kyapoy kaso? Ay mo ingon mo nga, na-thwart among plano, so appeal na ko. No. Dili ko appeal. Because dili ko magpailad kay kibalo ko magunahuna. Nga for a raid to happen, baliko na ko ha? For a raid to happen, dapat na ay kaso, na ay warrant, then na ay raid. Kay kanak-tanan, papilado na. Because you love to hate the PNP, don't you? You love to make up stories that the PNP is this and that. So do you think that the PNP will just go in there and march in there? And risk the personnel? Kapila na. I was in Davao, kapila na. My friends mismo nga pulis nga naa diya sa Davao moingon nagog wagid ni kibalo ma'am jam ug asa gyud na nilagikan, and that's exactly it. Because you want the drama to stay a drama so that people will keep on feeling the way they feel. But hantod kanus ana. Hantod kanus anang inyong pagpamakak na i-raid nga mo mahitabo bisan wala. So that's why dili mo ganan mo storya ko about politics because you don't like the truth to come out. You don't like the truth to come out. Nga gidrama ra ninyo ang mga tao and gigamit ninyo how they feel about you. I will not blame PRRD because I'm pretty sure nga wala gid siya kasayrunan ani. I'm pretty sure di siya ganan mga hasol og mga tao. So, whoever is making up all of this drama para patuuhon mo, inyo na. Okay? Mura na ko nagrelasyon. You know you are with a bad partner, but you will stay anyway because you love them, because you think things will change. It won't. The thing is, they will never tell you the truth kay mawala naman. Mahilom naman. Mahanaw naman. As it should. Because kibalo mo nga no, si PRRD dili matagaan og interim release because the ICC can see your reaction. You think that they will release him? That makontinue pa ning kaso, inyo nang itago. Diba? Moobito nang gidala siya dito. Diba? The reason why they will not give him an interim release, because they know nga magubot if they release, because dili na makontinue ang kaso and it will be for nothing. So mauna siya. They don't want you to tell the truth. They don't want for you to know the truth. And they will do everything para madaot ang mga tao nga pareho na kung amo prangka ninyo nga kamuray gibuang-buang o kamuray gihimong katawanan. And it hurts me. It hurts me because it involves my friends. It involves my friends nga gibaw ka, makita na ko akong friend nga gabi kahadlok. Nga halos maghilak-hilak sa kahadlok. Nga kanabitang, for what? For what? Diba? Kaya makipusta ko ninyo mismo ang PNP na igisulti. There is absolutely no warrant. There is absolutely no case and no reason for a raid. Unsa may raid? Unsay i-raid? But in fact, naay alarm and scandal. And that people and those people nga nagsugod anak mo na dapat kasuhan. Kanabitong purveyor of fake news na grabing pagpamakak sa mga tao sa Davao City para padugang sa pusta. The reality is, you should be honest to the people of Davao City kung unsay angay proseso, which is mo na siya. We appeal for interim release so that our prayers for him to come home matinuod. Kana. Nothing more than that. Ang inyong prayer rally, sige, continue. Pero kanang mag-create bitaw gid mong senaryo, kanang maghimo-himo na lang gid bitaw mo para padugang sa pusta. Unsa man na best, never-ending nga show sa ABS-CBN? Batang Quiapo? What? And that's why you don't like the truth. You don't like it because it goes against every single lie you ever told to the people who loves PRRD. You keep this up. Sige, fine. But for right now, I'm telling you, kanang inyong gipahibaw sa inyong utok nga raid, nga kintahay gimugna-mugna. Why mugna best? Until you can come up with a probable cause for a case, for a warrant, and for a raid, then that's all fake news and himo-himo na ninyo. And you are the worst type. You are the worst type. Balik ko na ko ha? Worst type of script writers. Kay grabe na gyud. Grabe na gyud. That's love and loyalty? You don't do that to people who are loving and loyal to you. You tell them the truth.
But then again, you want to use them. Ayun mga kababayan, talaga naman pong nanggigil na at nagalit na po si John Magno. Sino po bang hindi magagalit? Talagang gumagawa po kasi sila ng kwento ng fake news na may mangyayaring raid, may ganitong search warrant, no? Kung ano-anong pinapaniwala, kung ano-anong sinasabi nila sa mga DDS at pinapaniwala nila ang kanilang mga kapwa-supporter para doon magsama-sama, magtipon-tipon at baka po makagawa sila ng hindi tama, no, na maaring magresulta sa pagkakagulo. So, kaya siguro nanggigil na at halos talaga pong sa tingin ko halos maiyak na si Jan sa galit dahil hindi po tama yung ginagawa, no? Nagpapalaganap ng maling impormasyon para para gamitin ang mga DDS, yung emosyon nila, yung pagmamahal nila kay dating Pangulong Duterte. Pero wala namang nangyayari. Ilang beses na nilang ginawa yan. Noong early months of this year, sabi nila may raid na gagawin, aarestuhin si Mayor Baste. Wala naman po nangyaring ganun. Tapos ngayon, inulit na naman nila. Kaya nagagalit na po tayo, nagagalit na yung mga tao. Ano ba yung ginagawa niyo mga DDS? Pinaglalaroan niyo bang emosyon ng mga kapwa niyo DDS? Ginagamit niyo ba sila para magalit sa gobyerno, maglabas ng galit sa publiko? Tama ba yan? Tama ba yan mga kababayan? Isa pa, tama yung sinabi ni John Magno, lalong hindi mabibigyan or magagrant yung kung magre-request ng interim release ang depensa ni dating Pangulong Duterte dahil sa mga pinapakita nyo na ginagawa nyo sa publiko. Yung mga ginagawa nyo na nagkakalat kayo ng hindi totoo para lamang magtipon-tipon kayo or mag-ignite siguro ng galit, maaaring maging reason yan para hindi i-grant ang interim release. Tapos yung video pa ni Congressman Pulong, no, na sinasabing di umano nanakit siya doon sa isang bar, maaaring maging reason din yan kung bakit hindi magagrant ang interim release ni dating Pangulong Duterte. Sa mga tuwid, no, sa tingin ko, kayo talaga ang reason. Kayong mga DDS kayo, lalong-lalo na yung mga nagpapakalat ng fake news, ang reason kung bakit nararanasan ng mga Duterte o ni dating Pangulong Duterte ang nararanasan niya ngayon. No? Kung siya man ay nahihirapan ngayon dahil sa inyo, kayo yung sumusuporta, kayo yung nangunsinte, kayo yung pumapalakpak kahit mali na yung ginagawa. Tapos ngayon, kayo pa yung mga gumagawa ng mga bagay-bagay para maunsami ang interim release na pwedeng i-grant kay dating Pangulong Duterte. Tapos yung anak pa niya, si Pulong, may nag-viral na video. So kaya yung mga tao nagagalit na, nanggigigil na. Ginagawa niyo, siguro ginagawa niyo ang lahat talaga, no? Kahit hindi totoo, kahit hindi magtagumpay, gagawin niyo lahat para lamang papangitin ang imahe ng kasalukuyang administrasyon dahil desperado na kayo. Bigong-bigo na kayo. Kayo mga kababayan, anong pong masasabi nyo dyan? Talaga naman pong kailangan po natin itong sabihin, mag-raise ng awareness. Kailangan po nating ipaalam sa publiko na mali yung ginagawa nila dahil kung hindi, no, baka sila pong makita or baka ang dating sa tao ay sila yung tama. Mali po yun. Huwag po natin suportahan yan. Ano pong masasabi nyo sa naging reaction ni John Magno at sa mga pinagagawa ng mga DDS na hindi po talaga tumitigil, no? They will do whatever it takes pero hindi naman sila nagtatagumpay. Ilagay nyo po sa comment section below at huwag nyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po!